Tinig sa inaabot po ng aking tinig na umaabot sa inyong mga tahanan. Ito po ang inyong konsehal, Jojo Ligtaw, no? Alam niyo, memorable sa akin itong memorable po sa akin itong Deborah Compound. Alam niyo kung bakit? Ito ho ay kawayan ng panong araw. Alam niyo naman yan. Kawayan ng panong araw at itong lugar na ito ay halos hindi nasisikatan ng araw. Si Katomeng Hadyon ang katiwala dito ng mga Borha. At ako ay madalas dito sa lugar na ito nung ako ay bata pa. No? Ang mga kababata ko dito ay mga balilita. Nagkalat pa rin yung mga bibi ni Katomeng Hadyon. Ano po? At sa unti-unti, nakakasama ko sa mga bayanihan dito, paggagawa ng mga daanan, paggawa ng mga pathway, paggawa ng mga Hello. Paggawa ng mga pathway, paggawa ng mga tulay na kahoy, katulong natin dito lahat ang mga katulong ako bilang kabataan ako ng Ali-9, Pakistan. Ano? Kaya naging bahagi ako, si Jojo Ligtaw po ay naging bahagi ng development ng lugar na ito. At Ikora, Hadyon, gandang hapon. Nakasama na kaya lang nakakalungkot na yung mga nakasama na natin dito, ang nakasama natin dito ay kadalasan kung hindi mga patay na. Ngayon ho ay mga may sakit. Ano? At sabi natin barkada rito. Si Paring Artem, si Lando Placido, si Paring Trining, si Katomeng Hadyon, si Artem, si Paring Tony Aso, nagkaubos si Paring Tony Pinata, ay nagkaubos na kayo daw nakausap ko kahapon. Nakakatay na raw ang inyong dating presidente, si Benny Tala. Pare, ito mga nakita ng matitibay dito mga buhay pa ang aking kaibigan, kumpare. No? Kaya dito sa Deborah, ipinagmamalaki ko na dito nag-umpisa ang karera politika ni Jojo Ligtaw. Magmula ho sa Urbanpur hanggang sa naging kagawad at sa naging konsyel ng bayan. Nagpapasalamat po ako sa lugar na ito sa patuloy na suporta sa atin pong larangan ng politika. Karimani, sa larangan po ng politika at tungo po sa ating mga nilalangga sa buhay po ng paglilingkod bayan. Ano po? Alam niyo naman lahat na ako kung ano ang aking pinanggalingan. Pero sa mga kabataan po ngayon, sa mga kabataan, sa mga bagong lipat, sa mga bagong butante, ay hindi po nakakaalam ng aking pinanggalingan. Ano? Siyempre ako, pinagbabalaki ko lagi, ako isang tricycle driver. Bilang isang tricycle driver, naging presidente ako ng Potoga. Naging presidente ako ng Urbanpur, naging presidente ako ng Federation ng Urbanpur, at kalaunan ho, ako po ay naging barangay kagawad. Isa po ang lugar ng Deborah sa pinagmamalaki ko ang aking baluarte. Bukod sa pinalakihan kong lugar, ang Ali-9. Bukod sa pinalakihan kong lugar na Ali-9, ito ho ay tinutuloy kong baluarte. At ito po ang lugar na ito, Deborah Compound, yung kawayanan, ay ito po yung nagdala sa akin sa larangan po ng paglilingkod. Ano? Naging kagawad po ako noong 1994. Pinakiusapan po ako ng Angel Espiritu na ako ay kandidato niya bilang barangay kagawad. Dito ho sa lugar na ito, dalawa ho kami ni Ben Vargas na nahalal na kagawad. Si Ben Vargas, representing Zone 6. Ako ho naman, represent Jojo Ligtaw, representing po sa Zone 4. Ano? Pinagmamalaki ko yun. Nagsimula ako sa barangay kagawad, 1994. Pero noong 1995 po, ako ay ikinakakandidato ni Ting Borja na konsehal po ng bayan.
Katulog kinakausapan po ako ni Konsehal Mendy Santana noong mga panahon na yun na ako po ay kandidatong konsehal ng bayan. Ang sabi ko po kay Mayor Ting Borja, sabi ko, Mayor, pagpasensyahan mo na ako. Hindi dahil nakakahiya na ako ay kapapanalo ko lang na barangay Kagawan. Wala pa isang taon akong nananalo, ay iiwanan ko ang aking pwesto, ang kandidato kong konsehal ng bayan. Ganyan wala pa ho akong nagagamba ng trabaho at nakakahiya po sa mga taong naghalal sa akin at pumoto na iiwanan ko agad ang akin pong pwesto bilang kagawad. O kung sakali man po, ako ho ay hindi ko kaya. Dahil hindi ko kayang iwanan, hindi ko kayang talikdan ang ibinigay po sa akin pagtitiwala ng Barangay Santa Ana. Siguro po in the future, pag marami nagampanan ko na yung mandate ko, yung inuutos sa akin ng ng ating pong mga mamamayan kung ano ang dapat gawin. Siguro, pero hindi po ngayon. Siguro pagkatapos po ng aking termino. Naintindihan ako ni Ting Borja. Bihira ako nakakala na magkaibigan kami ni Ting Borja. Naintindihan niya ako. Sabi niya, sige Jojo, sa susunod titikit ka sa akin. Ginitihan ko lang siya dahil alam ni Ting Borja na ako naman po ay supporter ni Mayor Pepe Capco noong mga panahong yun. Ano? Kaya po, tinanggihan ko po yung alok ni Ting Borja na ako kumandidato noong 1995 dahil po nahihiya ko sa sasabihin ng taong bayan ng mga taga-barangay sa Tana na nakakapanalo ko pa lamang noong 1994 ay kakandidato na agad ako konsehal ng bayan. Kaya po, ginampanan ko trabaho ko sa konsehal, 1994, ang tinapos ko sa termino ko. Ginampanan ko yung chairmanship ng Health and Sanitation, pinalinis ko ang buong barangay sa Tana, lahat ng Iskinita, Smoky Mountain. Naiayos ko po yan sa tulong ng mga presidente ng Urban Pool, sa tulong ng mga opisyalis ng Urban Pool Association. Mariko, nakalive tayo ha. Yun ho yung aking, si Mari, pakita ko si Mari, pakawin mo si Mari. Yan. Ang aga-aga naman. Baka may gabi, meron iba eh. Ito na yung nakakauna. Ako naman inarinig ng mga tao dito sa ating paligid. Tapos inalis ako ni Kapitan ng Hill. Inilipat akong barangay. Parihan dyan, inilipat akong chairman ng peace and order. Natakot ako ng away doon sa Jubilee, dati sa may-ali. Sa tulong ng mga opisyalis ng Urban Pool, unti-unti po namin ito nasuheto, unti-unti po naiayos. At kaya po, noong ako ay chairman ng Sopor, siniguro kong merong infrastructure project ang barangay sa aking nasasakupan. Sa doon sa Santa Ana, Sopor, ang may hanap po dito sa Zone 6, si Kagawad Ben Vargas. Ginapanan ko po ang aming tungkulin. Lahat po ng estinitang putik-putik po, mga open canal, ay naipagawa ho namin ni Kapitan ng Espiritu. At si Ben Vargas naman ho, ay inisikaso itong bahagi ng lugar na ito. Yan po, ginaglaan na yan. Pakita mo yan, June. Yan ginaglaan na yan. Dati ho, binabaha itong gitna na ito. Tinawag ko yung nagkagawa ng kalsada, pinalagari ko yung kalsada yan. At yan po, nawala po yung tubig yan sa lugar na yan. Ano? Kaya po, pinagkamalaki ko. Laking bahagi ako ng pag-develop, kagandahan ng lugar na ito sa Borja Compound. Pagkatapos ko, okay, barangay Kagawad, natapos ang aming termino, kinandidato ko ni Mayor Endo Capco bilang konsehal ng bayan. Sa tulong po ng taga-Bibola, sa tulong po ng ating kapamamayan, sa ibang lugar. Dito sa Bibola, kay Tinodoro po Baluarte, ay dinala po ako sa Konseho Municipal ng bayan ho ng Paquero. Sa kauna-unahang pagkakataon, taong 2001, nagkaroon ng konsehal ng bayan na tunay na taga-Urban Pool. Yun ho, si Jojo Licdao. No? Kaya po, ginampanan ko ng maayos, inapoint ako ni Mayor Endo Capco sa
bilang chairman ho ng Urban Poor Affairs Office, yung pwesto ho ni Lilia Francisco ngayon, at awa po ng Diyos. No? Awa ho ng Diyos, 99% po ng Urban Poor Project, 99% sa pagkabay po ni Mayor Edo Capo ay natapos po ang mga urban poor project. Alam naman natin lahat na si Mayor Edo ay abogado, siya po ang gumabay sa akin sa paggawa ng mga kontrata, memorandum of agreement, deed of sale, contract of sale. Ngayon po, 99% po ng ating mga urban poor ay kanila na ang kanilang mga lupa. Naghuhulog na sila ng kanilang mga lupa kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Yung po yung ginawa ko sa Jerry Nictao bilang chairman ng Urban Poor Affairs Office, kasabay ho ng pagiging konsyel ng bayan, committee chairman ng Urban Poor Urban Development sa committee sa bayan po ng Patero. No? Kaya po, inampanan ko yung dalawang trabaho ng munisipyo, isang executive function at isang legislative function. Yun po yung aking ginampanan. Yung chairmanship ko po sa Upaw, wala pong sweldo. Yung chairmanship ko sa Upaw ay wala pong dagdag na sweldo. No? Yun po ay pro bono. Yun po ay abono. Kaya po, pinagmamalaki ko na nakatipid po ang bayan ng Patero ng milyon, kulang 2 milyon, dahil po wala po akong sinweldo, wala po akong alawan, wala po akong tinanggap na kung ano po mong pera o na para po sa pwesto na karagdagang trabaho. Kundi po purely, puro-puro trabaho lang po ang aking isinakatuparan at ito po ay nagdag na trabaho. Pagkukumpag po ni Jojo Lictao, noong araw, itong Diborha, ang mga tao rito, pagpupunta doon sa gitna, iikot sa kanan, kakareto mo, wala pong kakalsada dyan, iikot sa kanan at magtatricycle. Pagkukuho, ni Konsihan Jojo Lictao, isa nakatuparan ko ho, ang mga ordinansa na pinagdugtong-dugtong ko ang lahat ng kalsada ng Urban Poor dito sa bahagi ito ng Barangay Santa Ana. Gumawa kagad ako ng ordinance interconnecting all existing and future roads and alleys and right-of-way o Barangay Santa Ana. So kaya po sa plano, sa drawing, sa ordinansa, nakaabang ho yung mga kalsadang yan na pinagdugtong-dugtong ni Konsihal Jojo Lictao. Pinagdugtong-dugtong ko po, naka-drawing, naka-blueprint. Pero ibig sabihin, meron hong pagsisimulan. Ang Barangay Santa Ana, meron hong pagsisimulan. Ang municipal ordinance, meron hong pagsisimulan. Ang ating pong discussion, doon po sa Sangguniang Bayan, upang magkaroon po ng kalsada itong lugar na ito. Kaya po noong 2005, 2006, ini po magpupulong o expropriation ordinance. Binutas po, expropriation ordinance, yung pong 2 lote doon sa bukana ng Piro Science Street. Hindi na po natin babanggitin, kung sino po pangalan na may-ari ng lupa upang proteksyonan ang kanilang privacy. No? Kundi ito po, i-appropriate po yun, iniayos po yung ordinansa, pinapirma ko yung Edo Capo ng memorandum of agreement, nagsimula po yung development, pati po yung kalsada dito ngayon na nagdudugtong sa ating lugar. Ano po ang naging resulta? Ano po ang naging resultant development dito sa Barangay Santa Ana na aking tinutukan sa pamamagitan po ng ordinansa? Eh siyempre, yung mga kritiko natin na sinasabi, Marinig, pasya sa akin ha, sinasabi nyo yung mga kritiko, kusihan ka lang eh, hindi ka naman para magpagawa. Totoo, ang kusihan, hindi nagpapagawa ng kalsada. Eh ano yung pagagawa ng mayor? Ano yung pagagawa ng congressman kung wala akong nakaunang na mga kalsada at mga ordinansa? No? Ay, baba kayo dyan, baba, mahulog kayo. Baba kayo, huwag kayo dyan, baka alis kayo dyan.
Alis ka, baka tumumati. Alis ka dyan. Alis kayo dyan. Doon kayo, baka. Mahulog kayo dyan. Doon kayo. Ayan, ang kahong mga bata pakita mo to. Yung mga bata ho nagkakiyatan dito baka mahulog. So, pare, para ito dito. David! Labas ka muna. Labas ka muna, pakipatay mo muna yung TV dyan. Nahahalo sa aking ingay. Patay mo na yung TV. Patay matyahong pa rin mga bata rito. Papahulog. Yun ho. Sinimulan ho ni Mayor Endo Capco. Pinagpatuloy ni Mayor Joey Medina. Natapos sa administrasyon ni Mayor Ike Ponce. Magmula ho sa Pibor Senior Extension, Piro Sales Extension, dumugtog ho sa Ali 7, dumugtog ho sa Ali 8, dumugtog ho sa lugar ko sa Katapatroa, Ali 9, dumugtog ho dito sa Tatakos Subdivision, dumugtog ho dito sa Flores Kumpal, dumugtog sa Estasyo Kumpal, dumugtog sa bisig na komunidad, dumugtog sa Taglalang Magkakaisa, dumugtog sa Dibora Kumpal, palabas po ng Masika, palabas po ng Piro Sales District, padiretso po doon sa Barangay San Roque.